Good day mga bossing. So ayan, isang pitik lang. Meron ka ng magandang kulungan. So ayan nga, hindi naman ganun kadali basta natapos yan. Nag-umpisa siyempre sa paghukay pero ako na yung gumawa niyan. Ang naging puhunan ko lang ay lakas ng katawan at nagtanong-tanong kung ano ang tamang sukat, tamang lalim para matapos natin yan. Pero pagdating sa paghahalo block, ibinayad na natin yan kasi hindi naman pwedeng bara-bara lang. Kung makikita ninyo, imposible naman talaga na makaya ko yung ganyan dahil hindi talaga tayo marunong sa larangan ng ganyan. So ayan, nakakatuwa lang kasi may progress yung ginagawa natin hanggang sa nalagyan na rin natin ng tubular sa ibabaw. Parang may hitsura na talaga siya. Dumating yung punto na wala na uling budget para sa labor. Ako na uli yung gumawa sa pagdi-labor, sa pagpipintura ng mga tubular, lahat-lahat para pagdating ng labor, ikakabit na lang. Wala namang mawawala sa'yo. Madadagdaga ka pa nga dyan. Sunog ka lang. So ayan, nabubunga na siya bago abuti ng tag-ulan para ang mga tubular hindi abuti ng alawang. Dito sa part na to medyo matagal-tagal na tenga kasi yung bulsa medyo kinakapos na. Pero dahil nakisama nga ang panahon, dumating yung breeding season, medyo nagkagandahan ng bentahan. Shoutout pala sa mga customer ko. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating mga sisiw. So, dahil sa inyo, ayan, nakapag-umpisa uli ako. Ito, inunti-unti ko na uling umpisahan. Nag-umpisa ako doon sa paitlogan kasi nga ito nga yung gusto kong mangyari, yung itlog. Doon ko kukunin sa labas. Gaya ng mga nakikita ko na maganda yung nagiging resulta para hindi maistorbo yung mga manok at hindi ka napapasok pa doon sa loob. So, bali yan, naglagay ako ng pintuan dyan sa labas. Ito namang tungtungan para yung mga manok, doon na rin tutuka sa labas. Hindi ka na rin papasok. Doon ka na rin maglalagay sa labas ng patuka, no? So, ayan, naglagay din ako ng tungtungan uli dyan. Itinama ko rin yan. Kasi nga, hindi pwedeng diretso doon sa itlogan. Baka mabasag ang itlog nila kung diretso hapon dun sa itlog. Yung butas niyan, dinagdagan ko pa rin kasi kinulang. So, ayan. Nagkaroon talaga ng progress sa unti-unti natin. Araw-araw nating dinadagdagan ng progress. Kumbaga, tayo na yung nagli-labor, tapos natin yung itlogan. Yung itlogan siguro, halos 2 piraso. Inaabot ako ng isang araw. Pero syempre, hanggang makabisado mo, dumadali na rin gawin isa-isa. So yan, pagkatapos ng lahat, sabik na sabik ako dyan. Ito na talaga yung pinaka-iintay ko. Ang makapag-sample at ma-actual natin yung manok kung tama talaga yung ginagawa natin. So naglagay ako dyan ng 4 na inahin at isang tandang. Kung makikita ninyo, hirap na hirap pa tumukha yung rooster. Kasi ang laki niya, sobrang taas niya kapag nakatungtong siya doon sa tungtungan. Doon sa mga hen, walang naging problema. Pero na-adjust natin yan. Naging maayos na din sila na makatuka. Lahat-lahat yan. So, yun nga. Ang pinakahihintay ko, mga bossing. Eto na. Finally. So, yung gusto kong mangyari na dito nakukuha ng itlog sa labas. Umitlog sila. 3 agad. Nasanay na rin sila. So ayan, salamat mga bossing. At sa nag-iisa kong bossing dyan, hindi naman ito maumpisan at hindi rin ito matatapos kung hindi dahil sa'yo. Alam mo na kung sino ka. Thank you. Thumbs up sa'yo.